home away from home. Nagsama-sama ang mga Pinoy sa ibang bansa para ipagdiwang ang holiday season. Silipin yan sa Agenda Report ni Europe correspondent Dick Villanueva. Sa kabila ng pagiging malayo sa kanilang homeland, pinatunayan ng mga OFW sa Abu Dhabi na hindi hadlang ang distansya para ipagdiwang ang Kapaskuhan. Marami sa kanila ang hindi nakapagdiwang sa mismong araw ng Pasko dahil sa trabaho at mga obligasyon. Kaya naman nagsama-sama sila para sa isang pinagsamang pagdiriwang matapos ang Pasko at para sa maagang salubong sa bagong taon na sumasalamin sa kanilang katatagan at diwa ng pagkakaisa. Upang maging mas natatanging ang okasyon, pinili nilang ipagdiwang ito sakay ng isang yate na naglalayag sa Yas Marina sa Abu Dhabi. To everyone, then Happy New Year. Greetings from Filipino Dance Club and to yours. It's been almost 8 years na po ako hindi nakauwi. I miss you all. Merry Christmas all over the world. This is how we celebrated the Christmas and New Year here in abroad. We used to have this kind of gathering. This is actually a very special gathering. This is already like for the the Christmas and the New Year, because all of us here in abroad we're actually very busy in working in different offices, different jobs, and this is the best time for us to gather together. Kabilang sa mga highlight ng programa, ang mga comedy number, sayawan at iba't ibang palaro na kinagiliwan ng mga bata at matatanda. Pinagsaluhan din nila ang sari-saring pagkain sa isang potluck na inihanda para sa kanilang Noche Buena. Samantala, naging makasaysayan naman ang pagdiriwang ng Filipino community sa Croatia matapos isagawa ang kanilang kauna-unahang Christmas party sa isang covered court sa lungsod ng Zagreb. Nagsagawa rin ng banal na misa sa Church of St. Vincent de Paul sa Frankopanska na pinangunahan ni Reverend Father Andrew Sibial Bayal, chaplain ng Filipino Catholic community sa Croatia. Nakibahagi rin sa pagdiriwang ang mga kinatawan mula sa Migrant Workers Office at Overseas Workers Welfare Administration. Ipinakita rin nila sa pagtitipon na ang Pasko ay panahon ng pagbibigay, kaya naman isinagawa ang isang gift-giving program para sa mga kababayang hindi pa nakakapagsimula ng trabaho sa bansa. Iisa lamang ang hiling ng ating mga kababayan sa darating na bagong taon, ang mawakasan na ang talamak na korupsyon sa Pilipinas. Para sa Agenda, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Paris, France.